Hapon mga katresyor. Bay, lingi bay. Dito kami sa isang area kung saan ay napakagandang sign dito mga katresyor. Doon ay may malaking guhit doon na parang X. Yun ay beans market. At hinanap namin tinuwid namin yung pa-north. Mula doon pa-north galing dito. Galing doon pa-north patungo dito. Ay mayroong lumang suha dyan, yung pantimpla ng kinilaw. Mga 50 meters galing sa beans market doon ay ito yung unang marker na bato na itinayo sa gilid niya ay meron siyang katabi na ito bato na may guhit, malaking guhit, pero ang winter niya ay doon din sa na nalocate namin na gamit ng locator na to, doon sa may lumang suha. Darating na natin doon kung ano ang mga palatandaan. Ito ang may-ari mga katresyor. Napakaswerte. Napakaswerte kung makuha. Pag dito na meron talaga itong mga marker na nagtuturo tulad niya mga butas-butas na pababa. Yan, pababa. Araw yan sa coding, yung maliit, malaki at saka maliit. Pero sa nang turo kung malilito kayo ay doon kayo papunta kasi nakaturo doon. Pero itong butas pala na pababa ay nakaharap sa nalukit namin. Sa paligid na to ay mayroong lumang puno ng suha na wala lang kasi matagal nang matay yung puno. Dito yung nalukit kung saan nagpaikot yung bato. Yan ito lang ang walang bato. Dito ay meron siyang cut na bato. Yan cut talaga yan. Yung tabas niya ay dyan, parang arrowhead ba, at doon nakaturo. Malamang yung lumang puno ng suha ay nilagyan din nila kasi
Yun ang madalas nilang nilalagyan mga puno palatandaan. Hapon na ngayon mga katreasure, siningit lang namin to kasi busy din ang mga taong ito. Mula dito puntahan natin yung pinaka beans market doon para maging basihan nyo kung mayroon kayong makitang ganon na klarong klaro yung guhit, ay beans marker yan. Huwag kayo dyan magbutas, malamang minsan may laman, pero pag beans marker talaga ay walang nilagay. Palatandaan lang nila yun para yun ang una nilang hanapin sa mapa, at doon sila magsisimula maghanap. Yun yung may-ari mga tresero. Nag-iisip na siya kung paano yun kukunin. Itong area ay napaka-positive kasi doon sa dagat ay dinaungan niya ng mga Hapon noong World War II. Bali tumambay sila dyan sa dagat, tapos itong dead river o sapa kapag umulan, malamang tinuwid to nila para dito sila maglagay. Doon tayo galing, at ito yung beans marker, tinuwid natin. Yan o, hapon na, palubog na yung araw. Ito yung pinaka marka nila. Yan o, napakalinis na guhit. Yan, para siyang X. Tapos diretso yung guhit niya. Mula dito ay doon tayo galing, norte yon. Pag ganito mga katreasure, yan beans marker yan. Pag ganyan klarong klaro yung guhit, pag ganyan sa paligid niya maghanap kayo ng mga palatandaan kung saan yan yung mga nasa paligid ng mga palatandaan. Yan ang nagtuturo kung saan area sila naglagay. Tulad nito, ito katabi niya ay itinayo na bato. Yan, malapad, tapos nilagyan pa ng suporta. Ito bato, saka ito bato, at sinadya talaga yung itinayo. Malamang sa baba doon kung saan yan nakaharap ay may nilagay doon. Ito yung nagtuturo sa area na yun. Yan lang mga katreasure. Marami pa itong kasamang ibinaon, tulad dito guhit. Yan, tinabas na bato, pinati. Tapos dito mayroon siyang marka. Yan,
Ito ay simbolo ng puno. Ayan, oh. Ito yung sanga, yung katawan, tapos ito yung ugat niya. Yan, oh, tatlo. Nilagyan lang na dyan para hindi masyadong halata na kanji, symbol siya ng puno. Saang puno daw? Malamang ito yung nakaturo doon sa mayroong suha. Yan, oh. Kinat yung bato. Yan. Kat. Doon daw nakaturo kung saan doon tayo galing. Ganun lang mga katresyor. Sana mayroon kayong natutunan. Doon tayo galing kung saan mayroong puno ng suha. At ito naman yung indication niya. Yan, oh. Yan. Ito yung katawan. Ito yung tatlong ugat niya. Yan, oh. Yan. Tapos ito yung sanga. Kanji, symbol yan ng puno. Ito, dinugtong lang nila para hindi masyadong mabasa ng hindi alam, hindi marunong mag-analyze saan daw na puno. Ito yung nagtuturo. Kinat nila dyan, cut yan, at doon tayo galing. Maraming salamat mga katresyor, at sana mayroon kayong natutunan sa video natin ito. Happy treasure hunting sa ating lahat.